Sa kanilang paglalakbay, narating ni Maru at Kiriko ang isang bayan na kilala sa pagkakaroon ng 100% safe water. Dito, nakilala nila si Tottori, isang batang babae na nagpapatakbo ng isang hotel. Inalok niya sila ng matutuluyan habang nagsisiyasat sa lugar. Habang sinusuri ang paligid, nakatagpo sila ng dalawang sugatang lalaki. Sa gitna ng kanilang imbestigasyon, isang mabangis na oso ang umatake sa kanila. Ginamit ni Kiriko ang kanyang Kiro Beam upang pabagsakin ang isang poste sa oso. Pansamantalang pinatulog ito. Sinubukan ni Maru gamitin ang kanyang Maru Touch upang patayin ang oso, ngunit nabigo siya. Sa huli, sa pamamagitan ng isang matapang na plano, nagtagumpay silang mapatay ang oso. Matapos ang insidente, binalikan ni Maru si Kiriko upang ipaalala ang kanyang promise, isang mapagbirong usapan tungkol sa paghawak sa dibdib ni Kiriko kapalit ng kanyang katapangan. Tumanggi si Kiriko, ngunit biglang dumating si Tottori at nag-invite kay Maru sa kanyang kwarto. Sa loob ng kwarto, inalok ni Tottori si Maru ng extra service kapalit ng pera. Nang ilagay ni Tottori ang kamay ni Maru sa kanyang dibdib, biglang nag-activate ang Maru Touch ni Maru. Isang kakayahan na dati gumagana lamang sa mga man-eater. Nagulat si Maru at agad na tinawag si Kiriko. Pareho silang nagulat sa pangyayari, at si Tottori naman ay tila hindi na bahala. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng tanong, bakit gumana ang Maru Touch kay Tottori? Samantala, sa loob ng academy, si Tokyo ay nagkaroon ng kakaibang panaginip. Nakita niya si Azura, isang estudyanteng nag-self-deletion, na lumulutang sa ere. Nawala si Azura at may kakaibang bagay ang bumalot sa hita ni Tokyo. Panaginip lamang ito. Pagkagising, napansin ni Tokyo ang kakaibang tingin ng doktor sa kanya, na tila may alam sa kanyang kalagayan. Napansin niya ang boots ni Tokyo, tila parehas sa size ng nasa pader. Nagpasalamat si Tottori kina Maru at Kiriko sa kanilang tulong. Ibinahagi niya ang kanyang pangarap na maging Hotel King. Ngunit kinabukasan, nalungkot siya sa balitang namatay si Iwata, ang isa sa mga sugatang lalaki na kanilang natagpuan. Ang mabilis na pagbabago ng emosyon ni Tottori ay nagpapakita ng kahinaan ng mundo na kanilang ginagalawan. Sa academy, kahit may mga kababalaghan na nagaganap, di pa rin tumitigil maging hormonal teenager ng mga bata. Si Tokyo at Kona ay tuloy-tuloy na na-develop romantically, at mukhang magkakabunga ito.